Talagang dapat nang i-propagate to, no? At ayan, dami na pala nito. Maganda rin. So, ganyan siya. Ang gaganda ng mga kulay, no? Nodes o dalawang plant sa bawat isang paso, ano, kasi madami naman siya. So, sige. Padali na yun. Yung mga internode, di na naman tututubo. Gawin nyo, itapon nyo na yung gives. Yan. Yan lang siya kasimple. Hello everyone! This is Hermes and now Pini tayo na Park and Eco Garden and welcome back sa ating channel. And for today's video, kung napanood nyo yung ating previous video, yung ating propagations ng variegated plants, yung syngonium tricolor, ngayon naman iba na namang halaman. Pero sabi ko nga, ito ay isang serye at marami tayong mga variegated plants na ipopropagate, no? Tuloy-tuloy ito, no? Ano naman kayang halaman ngayon yung ating ipopropagate at papadamihin? Ito yung tinatawag na Epi Marble. Yan yung tawag sa kanya, Epipremnum Marble. Kung ang alam natin yung Epipremnum Pinnatum na green lang, variegated lang, ito naman batik-batik siya, no? Kung nakikita nyo yung Marble Queen sa photos, ganon yung itsura niya. Pero ito, Epipremnum Pinnatum. So, yan, simulan na natin at excited na ako ipakita yan sa inyo. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP. Ito na nga yung mga naka-line up na mga variegated plants na ating ipopropagate sa mga susunod pa nating videos. Pero hanapin muna natin yung Epipremnum Pinnatum na marble para papakita ko sa inyo ng mas malapitan. Tara. And ito na nga. Diyaran. Narito siya, no? Yung Epipremnum Pinnatum. Ang haba na pala. Teka lang. At ayan, punutin muna natin. Meron na pala siyang mga talagang dapat nang i-propagate to, no? At ayan, dami na pala nito. Maganda rin itong Epipremnum Pinnatum. Bukod po dyan, meron pa dito sa kabila. So medyo madami-dami talaga tayong ipopropagate ngayon, no? So ganyan po itsura niya. Actually, yung Marble Queen ng photos, yan yon. Ganyan din yung itsura niya, no? Pero ito, nagkakaroon kasi ng mga ayan, fenestrations, no? Unlike ng photos, pabilog siya. Ito, pahaba. Yung mga Pinnatum, ano? Or tibatib, yung tawag sa kanya, no? So, ganyan siya. Ang gaganda ng mga kulay, no? Marble. And, ayan, meron pa dito sa kabila. So, marami tayong mapopropagate. At, ayan, siguro, gagawin natin tigda dalawang dahon, no, sa kanyang propagations, kasi yan, no, kita nyo ang dami. So meron tayong inandang mga gamit. Ayan yung ating mga paso. Tapos ito yung gagamitin natin, katulad kahapon, bulok na ipalang at saka moss, no. So pinaghalo siya para iwas tayo sa fungus. And gagamit tayo ng aloe vera. Hinanda ko na dyan yung ating aloe vera para sa ating rooting hormones, no. So yan yung gagamitin natin pampaugat. And ayan, tingnan nyo mabuti, ang ganda, no. At ganon din yung gagawin natin, same ng procedure kahapon. Pero this time tigda dalawa sigurong nodes o dalawang plants sa bawat isang paso, ano, kasi madami naman siya. So sige, tara, simulan na natin. So ayan, magsimula na tayo. Ika-cut natin yung mga pinakadulo niya, no. So dito natin siya i-cut para meron siyang focus po. Yan. Ito na yung ating isa. Ang haba, oh. Look. Tapos ito rin dito. Cut natin siya dito sa kanyang internode. So yan. So napakaganda. At ito, babalik na natin doon sa ating yan, mga koleksyon mamaya, later on. Pero this one, papakita ko sa inyo, gugupitin natin siya, no? Katulad din nung nakaraan natin, nodes. Kailangan may nodes, no? Yan.
Tapos tanggalin yung internode. Tapos yan, 1 leaf propagations lang tayo. So, ganyan lang. And actually bihira ako makakita talaga ng Epipremnum pinnatum na marble, kasi ang karaniwang talagang nagkakaroon tayo yung mga talagang green lang tsaka ibang variegated anyways. Ngayon yung gagawin natin, papadamihin natin sila. And ayan, ito meron pang toast dito. And this one. Napakadali na yun. Yung mga internode di na naman tututubo, gawin nyo, itapon nyo na, hindi na kailangan at nakakalibang din minsan mag propagate, no? Kasi kung halimbawang gusto nyong matanggal yung stress nyo, anxiety, or kahit ano pinagdadaanan nyo, nakakalibang na kapag nagtatanim ka at nagpapadami ka ng halaman, yan, makukonsume mo yung oras mo ng, kasi ang ganda ng roots nito, kasi nito napaka-healthy ng roots. Ang cute dito kasi ito, maliit pa lang, nagkakaroon na ng penetration, like for example yan, diba? And i-divide natin to, since yung paso natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 piraso. So i-divide natin siya sa 8 piraso. Pakita ko lang mas malapitan sa inyo. Yan, para makita nyo. Yan. So divide natin siya sa 8 piraso para siya naman. Siguro tigda 2 or meron magtatatlo dyan, patama lang. And sabay lang ng isa puro dito. So yan, divide lang natin siya, and yan, magsisimula na tayong magtanim. And yan natin dito yung ating mix, no? Tapos alagyan lang natin siya bawat isa para masaya. Yan. So maganda ang ipa, yung bulok na ipa, tapos lalagyan mo nito para nagstay pa rin yung moist pero hindi siya na-overwater, no? At hindi kapitin niya ng fungus like nung may mga soil na kasama. Talagang yan. So ilulubog lang natin siya yung mga nodes. Yan lang siya kasimple. Yan. Tapos lagyan na natin siya ng mga ganyan. So ayan, kita nyo, nakagawa na tayo ng isa. Mix natin another one. So mas masarap ang kamayin So mag gloves kayo yung iba, ako sanay lang ako talaga yung mga kamay ko sa mga ganito. Mas napifeel ko kasi yung pagtatanim kapag kinakamay. This one naman, and yan dyan. So ngayon mura na lang yung mga variegated na plants. Unlike before, napasagsagan ng pandemic, ang mamahal nila talaga. Na to think, yung binili kong variegated na Epipremnum pinnatum, 2,000, napakaliit. Oo. Pero ngayon sobrang mura na lang nila.
And ito mga rare na to, no, yung mga plants na yan kasi wala naman dating ganyan. Ang pinaka nakikita kong kamukha nito kahawig, Epipremnum mint. Yan, nakabili ko ngayon pero lumaki na siya and hindi ko siya hindi ko na matrace dito sa garden kung asan pa yung aking mga mint na Epipremnum, no. Pero this one kasi ang plano ko talaga yan, paramihin sila para kasi marami nagre-request sa akin na gusto nilang bumili ng mga variegated plants ko para mura lang, di ba? Kasi propagations lang naman yan. So dalawa na. And we got this one. So napakabilis lang po ngayon, lalo na sa panahon ngayon na ganito yung weather. Ang bilis magparami. Kaya nakakatuwa lang kasi parang nakikita mo na kagad yung progress ng plants kapag ganito yung panahon. Sa house plants po, sa mga ganitong house plants. So ngayon naman, ibang atake yung gagawin natin doon sa ating rooting hormones, yung aloe vera. Gagawin natin is, lalagyan lang natin siya ng ilang cut nito. Yan. So mga 2 cut. Yan. Tapos, ilulubog natin yan dyan sa may pinaka soil. So ganyan yung gagawin natin na para mas umugat siya. Pero pwede rin naman direkta, kaya lang gusto ko lang ipakita sa inyo tong method na to. Yung ilulubog mo lang malapit dun sa kanyang pinaniman yung yan, aloe vera. So medyo nagre-release siya pa konti-konti nung pinaka rooting hormones niya, no? So another 2. Yan, para mas mabilis siyang umugat kapag halimbawang nahalo na sa lupa. And ayan, another 1. At tayo, 2. Ayan, lubog lang natin siya. And ayan, konting-konti na lang. Ayan, so pwede pong ganito gawin nyo even do sa mga existing yung ng plants para mas mataba siya at mas maganda kasi nag-a-act din siya na fertilizer and fungicide din yung ating aloe vera. So yan, sa pamagitan po niyan masasama na kaagad dun sa lupa nyo, no, yung pinaka pataba. So yan, and lubog lang din. Yan, presto. Yan na yung ating mga Epipremnum na marble. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video at nakita nyo na yung pagpapadami ng Epi marble. Lagay muna sila sa shaded area, bright na area, para habang pinapaganda nyo siya at pinapaugat, tapos magdilig lang kayo after 1 week, no, or pwede rin naman 3 days, basta for safety purpose lang na hindi matunaw yung inyong mga bagong propagate, ayan, thank you so much sa inyong panonood, and abangan pa yung mga susunod nating plants na ipifeatured para sa propagation serya natin ng mga variegated plants. And thank you sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo pigantong usapan plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell
para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermes Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Sunao nagsasabi sa inyo ng have planting. Bye!